Araw-araw na pagbasa ng Biblia, araw 219. Lumang Tipan, Isang Chronicles 24, Isang Chronicles 25, Isang Chronicles 26:1-19. Ang mga pangkat ayon sa mga kaapo-apuhan ni Aaron ay ito, sina Nadab, Abihu, Eleazar at Itamar. Sina Nadab at Abihu ay namatay bago namatay ang kanilang ama. Wala silang anak, kaya sina Eleazar at Itamar ay naglingkod bilang mga pari. Si David kasama si Zadok, na anak ni Eleazar, at si Ahimelech, na anak ni Itamar ang naghati sa kanila sa grupo para sa kanilang tungkulin bilang pari. Mas marami ang mga namumunong kalalakihan mula sa mga kaapo-apuhan ni Eleazar kaysa sa mga kaapo-apuhan ni Itamar, kaya hinati nila ang mga kaapo-apuhan ni Eleazar sa 16 na pangkat. Ginawa nila ito ayon sa mga pinuno ng mga angkan at ayon sa mga kaapo-apuhan ni Itamar. Ang mga pangkat na ito ay 8 ang bilang na kumakatawan sa kanilang angkan. Sila ay hinati ng walang pinapanigan sa pamamagitan ng bunutan sapagkat naroon ang mga itinalagang tagapangasiwa at mga tagapanguna ng Diyos mula sa mga kaapo-apuhan ni Eleazar at mga kaapo-apuhan ni Itamar. Isinulat ni Semayas na anak ni Netanel na eskriba, na isang Levita, ang kanilang mga pangalan sa harapan ng hari, ng mga opisyal, ni Zadok na pari, ni Ahimelech na anak ni Abiatar, at ng mga pinuno ng mga pari at mga Levitang pamilya. Isang angkan ang napili sa pamamagitan ng palabunutan mula sa mga kaapo-apuhan ni Eleazar, at ang susunod ay pipiliin sa pamamagitan ng palabunutan mula sa mga kaapo-apuhan ni Itamar. Ang unang napili sa pamamagitan ng sapalaran ay si Jehoiarib, ang pangalawa ay si Jedeas, ang pangatlo ay si Herem, ang pang-apat ay si Sorim, ang ikalima ay si Malakias, ang ika-6 ay si Mihamin, ang ika-7 ay si Hakos, ang ika-8 ay si Abies. Ang ika-9 ay si Jeshua, ang ika-10 ay si Sekanias, ang ika-11 ay si Eliasib, ang ika-12 ay si Jakim, ang ika-13 ay si Jupa, ang ika-14 ay si Jezebib, ang ika-15 ay si Bilga, ang ika-16 ay si Aimer, ang ika-17 ay si Hezer, ang ika-18 ay si Afsis. Ika-19 ay si Petaya, ang ay si Hazakiel, ang ika-21 ay si Jekin, ang ika-22 ay si Gamul, ang ika-23 ay si Daleas, at ang ika-24 ay si Maasias. Ito ang pagkakasunod-sunod ng kanilang paglilingkod nang pumunta sila sa tahanan ni Yahweh, na sinusunod ang alituntuning ibinigay sa kanila ni Aaron na kanilang ninuno, gaya ng iniutos sa kanya ni Yahweh, ang Diyos ng Israel. Ito ang iba pang mga kaapo-apuhan ni Levi, kabilang sa mga kaapo-apuhan ni Amram ay si Sobel. Kabilang sa mga kaapo-apuhan ni Sobel ay si Jehedias. Kabilang sa mga kaapo-apuhan ni Amram ay si Isaias. Kabilang sa mga kaapo-apuhan ni Isharita ay si Zelomo. Kabilang sa mga kaapo-apuhan ni Zelomo ay si Jahat. Kabilang sa mga kaapo-apuhan ni Hebron ay si Jerias ang pinakamatanda, ikalawa ay si Amarias, pangatlo ay si Jehaziel, at ang ika-4 ay si Jekamiam. Kabilang sa mga kaapo-apuhan ni Uziel ay si Micas. Kabilang sa mga kaapo-apuhan ni Micas ay si Semir. Ang kapatid na lalaki ni Micas ay si Isaias. Kabilang si Zacarias sa mga anak ni Isaias. Kabilang si Mali at Muzi sa mga kaapo-apuhan ni Merari. Kabilang si Bino sa mga kaapo-apuhan ni Jaziez. Kabilang din sina Jaziez, Bino, Soham, Zakar at Ibri sa mga kaapo-apuhan ni Merari. Kabilang si Eleazar na walang mga anak sa mga kaapo-apuhan ni Mali. Kabilang si Jeremiel sa mga kaapo-apuhan ni Kish. Kabilang din sina Mali, Eder at si Jerimo sa mga kaapo-apuhan ni Muzi. Ito ang mga Levita na itinala ayon sa kanilang mga pamilya. Nagsapalaran din ang mga kalalakihang ito sa harap ng haring si David, Zadok, Ahimelech, at mga pinuno ng mga pamilya ng mga pari at mga Levita. Ang mga pamilya ng mga panganay na lalaki ay nagsapalaran kasama ng mga bunso. Nagsapalaran sila gaya ng ginawa ng mga kaapo-apuhan ni Aaron.
Si David at ang mga pinuno ng manggagawa ng tabernakulo ay pumili ng ilan sa mga anak ni na Asaph, Heman at Jeduthun para sa ilang mga gawain na ito. Nagpahayag ng propesya ang mga kalalakihang ito ng may arpa, mga instrumentong may kwerdas at mga pampiyang. Ito ang listahan ng mga kalalakihang gumawa ng gawaing ito mula sa mga anak ni Asaph ay sina Zikr, Jose, Netanias, at Asarelas, ang mga anak na lalaki ni Asaph, sa ilalim ng pangunguna ni Asaph, na nagpapahayag sa ilalim ng pangangasiwa ng hari. Mula naman sa mga anak na lalaki ni Jeduthun ay sina Gedalias, Zeri, Hesaias, Simei, Hashabias at Matitias, 6 sa kabuo ang bilang, sa ilalim ng pangunguna ng kanilang amang si Jeduthun, na siyang tumugtog ng arpa para sa pagpapasalamat at pagpupuri kay Yahweh. Mula sa mga anak ni Heman ay sina Bukias, Matanayas, Uziel, Sebiul, Jerimo, Hananias, Hanani, Ilayata, Gadalti, Ramamti-Ezer, Josbakasa, Meloti, Hotir at Mahatsiet. Lahat sila ay mga anak ni Heman na propeta ng hari. Binigyan ng Diyos si Heman ng 14 na anak na lalaki at 3 anak na babae upang siya ay parangalan. Lahat sila ay nasa patnubay ng kanilang mga ama. Sila ay mga music hero sa tahanan ni Yahweh, na may mga pampiyang at instrumentong may kwerdas habang sila ay naglilingkod sa tahanan ng Diyos. Sina Asaph, Jeduthun at Heman ay nasa ilalim ng pangangasiwa ng hari. Sila at ang kanilang mga kapatid na mahusay at bihasa upang bumuo ng musika para kay Yahweh ay may bilang na 288. Sila ay nagsapalaran para sa kanilang mga tungkulin, pantay-pantay ang lahat, ang nakababata maging ang matatanda, ang guro maging ang mag-aaral. Ngayon tungkol sa mga anak na lalaki ni Asaph, ang unang napili sa pamamagitan ng palabunutan ay napunta sa pamilya ni Jose, ang ikalawa ay napunta sa pamilya ni Gedalia, 12 katao ang bilang. Ang ikatlo ay napunta kay Zikr, sa kanyang mga anak at mga kamag-anak, 12 bilang ng tao. Ang ikaapat ay napunta kay Isri, sa kanyang mga anak at ang kanyang kamag-anak, 12 bilang ng tao. Ang ikalima ay napunta kay Netanias, sa kanyang mga anak at mga kamag-anak, 12 bilang ng tao. Ang ika-6 ay napunta kay Bukias, sa kanyang mga anak na lalaki at mga kamag-anak, 12 bilang ng tao. Ang ika-7 ay kay Jesherla, sa kanyang mga anak na lalaki at mga kamag-anak, 12 bilang ng tao. Ang ika-8 ay pumunta kay Hesaias, sa kanyang mga anak na lalaki at mga kamag-anak, 12 bilang ng tao. Ang ika-9 ay napunta kay Matitias, sa kanyang mga anak na lalaki at mga kamag-anak, 12 bilang ng tao. Ang ika-10 ay napunta kay Simei, sa kanyang mga anak na lalaki at mga kamag-anak, 12 bilang ng tao. Ang ika-11 ay napunta kay Azarel, sa kanyang mga anak na lalaki at mga kamag-anak, 12 bilang ng tao. Ang ika-12 ay napunta kay Hashabias, sa kanyang mga anak na lalaki at mga kamag-anak, 12 bilang ng tao. Ang ika-13 ay napunta kay Sobel, sa kanyang mga anak na lalaki at mga kamag-anak, 12 bilang ng tao. Ang ika-14 ay napunta kay Matitias, ang kanyang mga anak na lalaki at mga kamag-anak, 12 bilang ng tao. Ang ika-15 ay kay Jerimo, sa kanyang mga anak na lalaki at mga kamag-anak, 12 bilang ng tao. Ang ika-16 ay napunta kay Hananias, sa kanyang mga anak na lalaki at mga kamag-anak, 12 bilang ng tao. Ang ika-17 ay napunta kay Josbakasa, sa kanyang mga anak na lalaki at mga kamag-anak, 12 bilang ng tao. Ang ika-18 ay napunta kay Hanani, sa kanyang mga anak na lalaki at mga kamag-anak, 12 bilang ng tao. Ang ika-19 ay kay Meloti, sa kanyang mga anak na lalaki at mga kamag-anak, 12 bilang ng tao. Ang ika-20 ay napunta kay Ilayata, sa kanyang mga anak na lalaki at mga kamag-anak, 12 bilang ng tao. Ang ika-21 ay napunta kay Hotir, sa kanyang mga anak na lalaki at mga kamag-anak, 12 bilang ng tao.
Ang ika-22 ay napunta kay Gidalti, sa kanyang mga anak na lalaki at mga kamag-anak, 12 bilang ng tao. Ang ika-23 ay kay Mahatsiat, sa kanyang mga anak na lalaki at mga kamag-anak, 12 bilang ng tao. Ang ika-24 ay pumunta kay Romamti-Ezer, sa kanyang mga anak na lalaki at mga kamag-anak, 12 bilang ng tao. Ito ang pagkakahati-hati ng mga pangkat ng mga nagbabantay ng tarangkahan, mula sa angkan ni Korah, si Mesalemias na anak ni Korah, kaapo-apuhan ni Asaph. Mayroong mga anak na lalaki si Mesalemias, si Zacarias ang panganay, si Jediael ang ikalawa, si Zebadias ang ikatlo, si Jotnil ang ikaapat, si Elam ang ikalima, si Jehohanan ang ikaanim, si Elihoenai ang ikapito. May mga anak na lalaki si Obed-Edom, si Semayas ang panganay, si Jehozabad ang ikalawa, si Joa ang ikatlo, at si Sakar ang ikaapat, at si Natanel ang ikalima, si Amiel ang ikaanim, si Isakar ang ikapito, si Puletai ang ikawalo, sapagkat pinagpala ng Diyos si Obed-Edom. Si Semayas, na kanyang anak ay nagkaroon ng mga anak na lalaki na namumuno sa kani-kanilang mga pamilya. Sila ang mga kalalakihang marami ang kakayahan. Ang mga anak na lalaki ni Semayas ay sina Otni, Rephael, Obed at Elzabad. Ang mga kamag-anak niya na sina Elihu at Semakias ay mga kalalakihang may mga kakayahan rin. Lahat sila ay mga kaapo-apuhan ni Obed-Edom. Sila at ang kanilang mga anak at mga kamag-anak ay may kakayahang gawin ang kanilang mga tungkulin sa paglilingkod sa loob ng tabernakulo. Ang 62 sa kanila ay mga kamag-anak ni Obed-Edom. Si Mesalemias ay may mga lalaking anak at kamag-anak, mga lalaking may kakayahan, 18 silang lahat. Si Hosa, na kaapo-apuhan ni Merari, ay may mga anak na lalaki, si Simri ang pinuno, ginawa siyang pinuno ng kanyang ama kahit hindi siya ang panganay. Si Hilkias ang ikalawa, si Tabolias ang ikatlo, at si Zacarias ang ikaapat. Lahat ng mga anak ni Hosa at mga kamag-anak ay 13 ang bilang. Ang pagkakapangkat-pangkat na ito ng mga tagapagbantay ng tarangkahan, na ayon sa kanilang mga pinuno ay may mga tungkulin na tulad ng kanilang mga kamag-anak, upang maglingkod sa tahanan ni Yahweh. Nagpalabunutan sila, maging bata at matanda, ayon sa kanilang mga pamilya, para sa bawat tarangkahan. Nang nagpalabunutan sila para sa silangang tarangkahan, napunta ito kay Selemias. Pagkatapos ay nagpalabunutan uli sila para sa anak niyang si Zacarias, isang matalinong tagapagpayo, at napunta sa kanya ang hilagang tarangkahan. Kay Obed-Edom itinalaga ang tarangkahan sa timog, at itinalaga sa kanyang mga anak ang mga bahay-imbakan. Itinalaga kina Supam at Hosa ang kanlurang tarangkahan pati na rin ang tarangkahan ng Salake, na nasa daang paakyat. Itinakda ang pagbabantay para sa bawat pamilya. Sa bandang silangan ay may 6 na Levita, sa hilaga ay may 4 sa isang araw, sa timog ay may 4 sa isang araw at 2 pares sa mga bahay-imbakan. Sa kanlurang patio ay may 4 na nakabantay, may 4 din sa daanan, at may 2 sa patio. Ito ang mga pagkakapangkat-pangkat ng mga nagbabantay ng tarangkahan. Marami sa kanila ay mga kaapo-apuhan ni Korah at Merari. Itinalaga kina Supam at Hosa ang kanlurang tarangkahan pati na rin ang tarangkahan ng Salake, na nasa daang paakyat. Itinakda ang pagbabantay para sa bawat pamilya. Sa bandang silangan ay may 6 na Levita, sa hilaga ay may 4 sa isang araw, sa timog ay may 4 sa isang araw at 2 pares sa mga bahay-imbakan. Sa kanlurang patio ay may 4 na nakabantay, may 4 din sa daanan, at may 2 sa patio. Ito ang mga pagkakapangkat-pangkat ng mga nagbabantay ng tarangkahan. Marami sa kanila ay mga kaapo-apuhan ni Korah at Merari. Bagong Tipan, 1 Corinthians 3. At ako, mga kapatid, hindi ko kayo nakakausap na tulad ng mga taong spiritual, sa halip bilang mga taong makalaman, bilang mga sanggol kay Kristo. Pinaiinom ko kayo ng gatas at hindi ko kayo pinapakain ng karne, sapagkat hindi pa kayo handa sa karne.
At hanggang ngayon ay hindi pa rin kayo handa. Sapagkat nananatili kayong makalaman. Dahil kung may paninibugho at pagtatalo na umiiral pa sa inyo, hindi ba namumuhay pa kayo sa laman at hindi ba kayo lumalakad sa pamantayan ng tao? Sapagkat kapag may isang nagsabi, ako ay sumusunod kay Pablo, at sinasabi naman ng isa, ako ay sumusunod kay Apolos, hindi ba namumuhay pa kayo bilang isang tao? Sino ba si Apolos? At sino ba si Pablo? Mga lingkod na dahil sa kanila kayo ay sumampalataya, na bawat isa sa kanila ay nabigyan ng Panginoon ng mga tungkulin. Ako ang nagtanim, si Apolos ang nagdilig, ngunit ang Diyos ang nagpapalago. Kung magkagayon, hindi mahalaga kung sino ang nagtatanim, ni ang nagdidlilig. Ngunit ang Diyos ang siyang nagpapalago. Ngayon ang nagtatanim at nagdidilig ay iisa, at ang bawat isa ay tatanggap ng kanyang sahod ayon sa kanyang sariling trabaho. Sapagkat kami ay kapwa mga manggagawa ng Diyos. Kayo ang hardin ng Diyos, gusali ng Diyos. Ayon sa biyayang ibinigay sa akin ng Diyos bilang isang mahusay na punong tagapagtayo, ako ang naglagay ng pundasyon at may ibang nagtatayo sa ibabaw nito. Subalit mag-ingat ang bawat tao kung paano siya magtatayo sa ibabaw nito. Sapagkat walang sino man ang makapaglalagay ng ibang pundasyon maliban sa isa na naitayo na si Jesu Kristo. Ngayon kung sino mang nagtatayo sa ibabaw ng pundasyon sa ginto, pilak, mga mahahalagang bato, kahoy, dayami, o pinaggapasan, ang kanyang gawa ay maihahayag, dahil ang liwanag ng araw ang magsisiwalat nito. Sapagkat ito ay ihahayag ng apoy. Ang apoy ang susubok sa uri at halaga ng anumang gawa ng bawat isa. Kung mananatili ang anumang bagay na tinayo ng tao, siya ay tatanggap ng gantimpala. Ngunit kung masunog ang ginawa ng sinuman, siya ay mawawalan. Ngunit siya mismo ay ligtas, na gaya ng naligtas mula sa mga apoy. Hindi ba ninyo alam na kayo ang templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay naninirahan sa inyo? Kung sino man ang wawasak sa templo ng Diyos, sisirain din ng Diyos ang taong iyon. Sapagkat ang templo ng Diyos ay banal at maging kayo. Huwag ninyong dayin ang inyong mga sarili. Kung ang sino man sa inyo ay nag-iisip na siya ay marunong sa panahong ito, hayaan siyang maging mangmang upang magtamaw siya ng karunungan. Sapagkat ang karunungan sa mundong ito ay kamangmangan sa Diyos. Sapagkat nasusulat, hinuhuli niya ang marunong sa kanyang katusuhan. At gayon din, alam ng Panginoon na ang mga pangangatwiran ng marunong ay walang saysay. Kaya wala nang magyayabang sa mga tao. Sapagkat lahat ng mga bagay ay sa inyo, kahit na si Pablo, o si Apolos, o si Cephas, o ang sanlibutan, o ang buhay, o ang kamatayan, o mga bagay sa kasalukuyan, o mga bagay na darating. Lahat ng mga bagay ay sa inyo, at kayo ay kay Kristo, at si Kristo ay sa Diyos. Mga awit, Psalm 92 is the 1-15. Ito ay isang mabuting bagay para magbigay ng pasasalamat kay Yahweh at para umawit ng papuri sa iyong ngalan, kataas-taasan, para ipahayag ang iyong katapatan sa tipan sa umaga at ang iyong katotohanan tuwing gabi, na may alpa na may 10 kwerdas at may himig ng lira. Dahil ikaw, Yahweh, ay pinasaya mo ako sa pamamagitan ng iyong mga gawa. Aawit ako sa tuwa dahil sa gawa ng iyong mga kamay. Napakadakila ng iyong mga gawa, Yahweh. Ang iyong kaisipan ay napakalalim. Hindi alam ng malupit na tao, ni maiintindihan ng hanggal, kapag sumisibol ang mas-asama katulad ng damo, at kahit ang lahat ng gumagawa ng masama ay magtagumpay, mananatili silang nasa tiyak na kapahamakan magpakailanman. Pero ikaw, Yahweh, ay maghaharing magpakailanman. Sa katunayan, tingnan mo ang iyong mga kaaway, Yahweh, lahat ng gumagawa ng masama ay nakakalat. Itinaas mo ang aking sungay katulad ng sungay ng mabangis na toro, pinahiran mo ako ng sariwang langis.
Nakita ng aking mga mata ang pagkabagsak ng aking mga kaaway, ang aking mga tainga ay narinig ang katapusan ng aking mga masasamang kaaway. Ang mga matutuwid ay yayabong katulad ng puno ng palma, ito ay lalago katulad ng isang cedar sa Lebanon. Sila ay nakatanim sa tahanan ni Yahweh, sila ay yayabong sa patio ng ating Diyos. Namumunga sila kahit sila ay matanda na, nanatili silang sariwa at lantian, para ihayag na si Yahweh ay makatwiran. Siya ang aking bato, at walang hindi matuwid sa kanya. Ama naming nasa langit, kami ay lumalapit sa iyo na may mga pusong puno ng pasasalamat, na kinikilala ang kaayusan at layunin na iyong itinatag sa mga Levita ayon sa nakasaad sa mga kronika. Kung paanong sila ay tinawag upang maglingkod at mamuno sa pagsamba, tulungan mo kaming makilala ang aming sariling tungkulin sa iyong kaharian, na bumuo sa pundasyon ni Kristo ng may karunungan at pagkakaisa. Naway kami ay magalak sa iyong presensya, tulad ng paalala sa atin ng Awit Kapitulo 92 na ipahayag ang iyong katapatan at kabutihan sa buong araw namin. Palakasin mo kami upang magbunga sa aming buhay at makatulong sa katawan ni Kristo ng may kagalakan at dedikasyon. Naway ang iyong salita ang maging lakas namin ngayon. Amen.